Hi guys! So today is Sunday, day off ko, and then day off din ni Joed, pero wala kaming magawa sa bahay, kaya sabi ko, Joed, tara, gumala tayo kahit saan. Simula bukas ay anong tawag dito? Placement ko na naman. So another 5 days. So kung placement kasi 4 AM nagigising na ako, and then yun. So parang nakakapagod ulit yung next week natin. So sabi ko, tara na, gumala muna tayo kasi naboboard na ako dito sa bahay. So kaninang umaga, pagising ko ng maaga, naglinis na ako ng bahay. Lahat ng mga gawaing bahay ginawa ko na para makapagala na kami ni Joed. So ngayon, yung pinuntahan namin dito is yung dam lang na malapit sa aming bahay. So 5 minutes drive lang siya mula sa aming bahay papunta dito sa dam. Pakita ko sa inyo. So ayan siya guys, yung dam na yan dyan. Pero nakasarado papunta doon. So beware of snakes. Public access behind barrier is prohibited. Yan, may mga note dyan. Nakasarado kasi hindi tayo pwede dyan. Pero merong hagdan dito. Ayan. Makikita tayo doon. Tara guys, alam mo yung ganda oh, yung dam. Punta tayo doon. Andun na si Doed sa sa baba. So ito ay tinatawag nilang Glen Maggie Dam. First time kong pumunta dito. Tagal-tagal na namin dito guys. Ngayon ko lang to talaga napuntahan. Nakita ko lang sa post and sabi ko, punta kaya kami dito. Ang ganda pala. So ayan. May mga signage yan dito, Lake Glen Maggie. Yung napuntahan lang namin is yung lake. Ang ganda ng dam. Ayan. So nakaka-relax yung dito guys. Yung mga pinupuntahan dito sa amin banda kasi wala lang, marirelax ka lang talaga. Parang may talaga, may wala masyadong tao. Kami lang ni Joed kahit Sunday ngayon. Pero may wire, may fence. So ayan. Yan ang today's vlog natin. Sana man lang maraming tubig. Dyan, Tara. Look at that, guys. Good. Ibang tao. Watch out. Sunding, teka, dito ako dadaan. First stage, 1939. Wait, So, yan. Ewan ko kung sino yan. Nakakahingal. So, merong mga parking area din dito. Dito daw ba? Pwede ka ba makapag-fishing dito, oh? Ito yung makikita mo. Yan. Yan. Pwede ba ito makakain? Pero kailangan mong kumuha ng fishing license. Magkano ba yung fishing license? Per year or? 3 days. How much is for the 3 days? $10. $10. Okay. Like for example, dalawa tayo, ako tsaka ikaw. Ikaw lang kukuha ng fishing license. Tag-isa tayo pa rin. Tag-isa pa rin tayo. Okay. Oo. Yan. So may mga tables doon na pwede kang upo, or kung gusto mo mag-picnic, pwede din.
Meron ding kids playground. At least, 'di ba? Makapaglaro pa yung mga bata dito. First time ko pumunta dito. Yan. Oh, ayan oh. Very accessible. Kung wala kang ginagawa, punta ka lang dito. Sama mo yung mga anak mo. Mag-picnic kayo. And dito, ayan oh. So what we do? Ayan. And dito may mga information about this Glen Maggie Dam. Ayan. Power generation. Alam niyo ba kung nasaan kami? So andito kami sa Mafra na to. Hindi, ito yung town talaga. Pero andito kami sa dito sa Tinamba. Sa Tinamba. Ayan, dyan kami. Ayan. So, ayan. Pwede ka rin magdala ng van mo para mag-camping. Maraming activities. Ito, may boating dyan. Malawak kasi itong Glen Maggie. So, ayan. Ito, June 2007. Nung bumaha, pagkatapos ng baha, ito naman nung bumaha nung 1993, and then nung bumaha nung 1976. So, ayan yan. Very informational. Freedom history, the settlement. And also, ayan na. Pwede ka rin pala dito. May mga educational may fireplace doon. Ayan. Diba? Mag-feeling bata tayo dito. Ayan. Oh. Namit dito sa sulod, bro. Namit doon sa sulod daw. May mga... Oo, gani. Tingin ko sa kayo doon sa may... Ano doon, oh. Parang, anong tawag dito? Ito kasi, yung ibang park or picnic park, pwede kang, may mga ano sila, pwede kang magluto. Meron sila, yan, ito. Ayan, pwede kang magluto dito. Yan. On mo lang yan. Iinit lang yan. Oo, pwede kang magluto dito. Oh. Picnic tayo dito next time. Bakit may mga bulaklak doon? Tingnan natin. But you need to take your rubbish home with you. Yun. Tara na. What's next? Let's go! Ano yan dyan? Ano daw? Aircraft crashed into Lake Glen Maggie on March 14, 1942. Tragically, the pilot, aged 25 years, died in the crash and his body was recovered on the 18th of March. The pilot was flying solo at the time. These remains are from the aircraft and the wheels taken from the plane. 1980. When the lake reached a 36-year-old, 38 years. Oh, hi. Okay.
guys. So kung gusto mong mag-overthink, overthink daw, pumunta ka dito. Dala ka ng pagkain and then mag-overthink ka ng mga nangyayari sa buhay mo. Char-char. Ayan. Diba? Ang ganda. Diba? Oh, ayan. Napaka-peaceful lang. Tara na. Bumaba talaga si Joed. Sabing doon lang. Ito sa kanya. Bumaba siya talaga dito, oh. So where are we going next? Punta kami doon. Alam niyo ba na gusto pang sumama ni Miet? Nandun siya sa bahay nakatulog. Pero sabi niya, saan kayo pupunta? Kasi kapag sinama mo naman siya, naboboard siya. Kasi sabi niya kahit hindi ka pa tapos, sabi niya, oh tara na, uwi na tayo. So ayun, naiwan siya. So yan yung dam dito guys. And then ewan ko kung saan na kami ni Joel pupunta after nito. Tingnan nyo guys yung daanan dito sa amin. Napakaliwalas talaga. Wala kang masyadong makikitang mga dumaraan. Even though it's Sunday today ha, mostly ng mga family ngayon nasa labas. Pero tingnan nyo yan, ang ganda talaga dito. Yun nga lang. Ito yung sinasabi mo na dinaanan natin noon. Yung may mga naliligo. Oh, ayun sa ilalim. Oh, may mga tao doon nagfi-fishing. Tingnan nyo yan dyan guys. Oh, ang ganda ng talaga dito sa Australia. Parang New Zealand din. Parang nakapunta na ako sa New Zealand kung makapagsabi. Mga hilly part. Merong mga overlooking din dito. Ganda ng bahay niya, doon siya sa taas mag-isa. Ay, tapos ito yung pa to, karugtong pa to ng Lake Glen Maggie. Ayan dyan. May suburb dito na sinatawag lang Kungula. May mga bahay-bahay din pero parang walang mga tao. Pero ang ganda ng mga bahay, napaka-peaceful ng lugar nila dito. Maliit na town, suburb lang. Ang ganda ng bahay niya, oh. Yan, oh. Napaka-peaceful lang ng buhay nila dito. Balay, no? Oo. Yan, oh, may pinapagawang bahay pa. Yung parang sa mga movies guys na wrong turn. Yung parang isang mo lang. Huwag pa rin tali sa guray. Sang? Sir? Mga bahay guys, may mga sasakyan pero wala ka talagang makikitang tao sa labas ng bahay nila na nakikipag-usap sa kapitbahay or something like that. Wala. Parang nakakatakot naman. Parang inaamoy na nila guys, tapos sabihin nila may pang-ulam na tayo mamaya. Namisyadyo. Oh, araw may bago nga balay lang gani. Oh, modern nga balay niya, oh. Araw ay naka-bricks na siya, no. May lagay na. 2 bedrooms siguro na. Tara guys, pasok tayo dito sa Blue Gables Vineyard. Ay, walang mga grapes ngayon. Mag-ano daw kami ni Joel. Kakain daw kami ng pizza dito. Kung
grape season, tapos nang mag-ano sila, pag nag-harvest sila ng grapes, nagpo-post sila sa isang group dito, nangangailangan sila ng mga tao na magtutulong sa kanila para mag-grapes picking. I-try ko din to sa susunod, kahit nag-PPCA na ako or kahit mag-nurse pa ako someday, gusto ko siyang i-try kung paano anong tawag dito, mag-grapes picking. Ayan oh. House visitors. Saan ba? Ayun oh, may mga sasakyan. Ilan niya balay? Ito yung bahay siguro ng may-ari. Video ano ka? Ito. Try natin kung ano pwede nating maano dito. Tingnan nyo to guys. Oh. Pakita ko sa inyo. Siguro, yung nangyayari, kasi matatandang grapes na to, oh, kinakat lang siguro nila, ano. Tsaka hintayin naman na ayan. Yan. Para na, maraming sasakyan. Ang ganda ng weather. Mainit. Hindi nga ako nakapag-jumper or jacket. Mainit. Pero medyo malamig lang yung simoy ng hangin. Alam nyo ba, gustong-gusto ko yung Moscato ng Blue Gables. Mangkutaanay sila. Can we take orders? Or is there any event here? Ay, pwede gali kita di kakaan. I love there. Regalo ko naman. Ano? Moscato. Hello, good. Ayun o. Food, ano tawag sina? Araong? Wood pizza. So, we ended up sitting here in the restaurant. Na parang ang mga social ng mga taong andito. Oh my goodness me. Pero okay lang. Carry naman natin orderin yung mga ino-order nila. Diba? So, carry lang yun. Tingnan nyo to guys ang in-order namin. Ito yung cheese platter. Ayan. Nasa siya. $35. And then kumuha rin ako nitong wedges. Ayan yung wedges. $15 yan. So, ito yung cheese platter nila. Mostly, maganda to sa pag may kasamang, ayan na pala yung pizza. Thank you. Thanks. Pag may kasama siyang wine, like Moscato or everything like that. Pero wala kaming wine ngayon. And then, yan yung pizza. Ayan guys, tapos na kaming kumain. Naka $80 kami for the cheese board, for the pizza, and for the wedges, and for the drinks. Which is very good naman, nabusog kami. So uuwi na kami. And then maybe next time we will bring Angela, Jan, and Mir here. Or pag meron kaming bisita, pwede namin silang papuntahin doon sa may, ano tawag doon? Sa dam. Tapos kami dito. Daan kami dito para kumain. Uuwi na kami ngayon. Pero pupunta pa kami sa bahay na pinapagawa namin. May bahay na pinapagawa namin. And then mag-grocery kasi daw magpa-barbecue si Joed mamayang gabi for dinner. Gusto ko guys i-try yung yung mag-grapes picking kasi basta kahit maging nurse na ako or pa ako someday, pag may opportunity na mag-grapes picking, talaga ako, try ko talaga yon. Kasi meron akong kakilala na siya daw dito. Marami siyang napagtrabahuan. Na-try niya ng mag-vegetable farm, sa beans, sa ganyan, madami. And then ito din, dito din sa Blue Gables, grapes picking sila and napakasaya daw. Nakita ko to one time, naghahanap sila ng mga tao na pwedeng tumulong dito. And then if you can help, you can just go here and then just tell them I'm willing to, do these kinds of stuff. Parang 22 ata per hour nun. Which is not bad naman kasi
mamimitas ka lang naman ng grapes. And then, for me, the experience na may experience mo na may masabi ka na nag-grape speaking ka na kasi hindi naman lahat ng tao makaka-experience ng ganun, di ba? So if one day makita ko ulit sila na mag-grape speaking sila or nag-hire sila ng mga tao na para sa grape speaking, try ko talaga siya. So, andito na kami ngayon sa pinapatayo naming bahay. And magbisita lang kami dito kasi every weekend lang kami makatingin dito. Kasi walang tao, pero nakalock to, nasa lock on stage to ngayon. So, meaning, hindi kami makakapasok sa loob. Nakalock yan. So, kung weekdays na may nagtatrabaho dito, hindi rin kami makakapasok. So dati nung hindi pa siya nasa lock-in period, makakapasok pa kami doon, makatingin-tingin pa kami sa loob. Pero ngayon hindi na, nakalock na siya talaga. Unless kung hihingi ka ng permiso sa contractor na makakapasok ka. May mga ano naman, to pinta. Doon na pintahan naman doy, na masilyahan. Look at this oh. No? Even here, in the driveway, look at that. Ayan, oh. Ayan. Nakapag-paint na sila dito. Siguro, paint yung inuuno nila. Kasi sabi ni George, parang wala daw ginagawa dito. Meron naman yan. Hindi lang natin alam, pero meron yan. Lamig. Dito sa kabilang bahay, parang natirahan na nila. Kasi parang may masasakyan na doon. Napipakita ko na to sa ibang vlogs ko, diba? Ayan. Itutour ko kayo dito pag pag natapos na yan dito sa loob. Kayong unang-una kong ipapakita ko sa inyo. So, ayan guys. Pagkatapos namin doon pumunta sa bahay, pumunta kami dito sa Gippsland Center kung saan nagtatrabaho si Ateng para sunduin namin. Andito na siya. Hi, Teng! Pero pupunta pa si Joed sa loob ng Woolies. O, din ka mabakal? Dire nga Woolies? Or sa Mafra na lang? O ayan, sa Mafra na lang daw. Kasi andito na si Ateng. Ayan, kagagaling niya lang sa work. So hanggang dito na lang guys, yung aking vlog. Hanggang sa susunod ulit. Para pa si Ateng. Bye! Ano mo siya malakat? Bye. Keep safe everyone.